ang shaving muna, ha? So, yung oral care, kailan nyo ginagawa? Every morning. Every morning lang? Every at least twice, diba? At least twice a day. Yung morning and evening, diba? Ano yung mga gagamitin natin for oral care? Subconscious patients within 2 glasses. Mouthwash. Toothpaste ang hindi happy, hindi Colgate, hindi Close-Up. Generic tayo. Toothbrush. Siyempre, diba? Hindi basic. Towel. So, yan lang muna for consultation. So, dito, of course, kailangan natin yung toothbrush. Ako yung patient ng floss. So, ito, yung 2 cups, yung isa is warm water. Ito yung pangmumog niya na. Tapos yun, ito is for final rinsing. So, ilalagay natin ito. Maglalagay tayo ng water with mouthwash. Alam niyo na kung paano dito. So, ito yung ating mga kailangan. So, before you go to your patient, you have to sanitize your hands. Ano na natin direct na kayo. Pero, the first things first is what? You're going to introduce yourself, then explain yung procedure sa patient. Tapos sa oral care, you have first to assess yung patient kung kaya niya mag-brush on his own. Kung hindi, i-assist mo siya. Kung kaya naman niya, pag-brush mo siya, tapos yung mga kailangan niya mga gamit, like the water, bigay mo lang sa kanya. Kung hindi naman niya kaya, kayo ang mag-brush. It's a procedure. Ayan. So, ang position ng patient natin ay paano kayo mag-brush ng patient? Nakahiga ba siya? I-adjust yung bed. So, before you go, syempre, nag-introduce na kayo and then have to check the wheels of the bed. You lock the wheels. I-lock nyo. And then you're going to position the patient in. It's semi-folders or high folders, ha? So, it's semi-folders or high folders position yan, ha? Sa akin, pinapa-high folders ko para mas madali siyang magtura-magtura. Okay na po ba, ma'am? Okay. Sumawag na naman tayo. Just sanitize naman. And yung proper hand washing ninyo, ha? Then you wear down your gloves. Tandaan nyo kapag nag-oral care, mag-lip gloves kayo. Kasi syempre kailangan sa conditions yung patient. On the sideways in your working area. At yung mga gamit. Sa conscious patient, ilagay natin yung towel dito sa harap. Hindi basic dito. So, pwede natin ipahawak sa put a pea size. Pag pea size, konti lang. Hindi yung pinupuno natin. Tayo na sanay tayo na nabubuno yung ating brush. Pero dito, pea size only. So, konti lang yung lalagay nyo. Then, so, ito yung warm water. You let the patient sip, gargle, and spit. Sip, gargle, and spit. Sip, gargle, and spit. Tapos ito, babasahin natin, ha? Dito natin babasahin yung spit.
brush na. And then we now start brushing. Okay. So, unahin natin sa practice. So, up, down, up, down. Yan. And then, yung outer biting. Ito yung sa outer biting. In a circular motion. And then, yung inner biting. Hanggang sa molars. And then, you brush the palate. Yung ngala-ngala. Palabas. Dahan-dahan at baka masagin ninyo yung ano. Di ba yung gut reflex. Baka masuka yung patient. Dahan-dahan lang. And then, let again the patient sip, spit niya muna ha, yung ano din, sip, gargle, spit, and then dito naman sa baba. So, basta sa outer in a circular motion ha, and then sa inner, hanggang sa molar, and then yung last is your tongue. Yung tongue is palabas naman siya. Kung yung kalilimutan yung tanda, yung nandun lahat yung mga duri. And then that again the patient's spit, Then sip, gargle, spit, sip, gargle, spit. Then, ito na yung final rinsing natin na with mouthwash. Sip, gargle, spit. Sip, gargle, spit. Then, remove this one. Punasan. Then you can now offer yung mga lip balm, ha? Pwede nyo siyang bigyan ng lip balm. Then in your aftercare, tanggalin nyo lahat yan, ha? Gabanin mo. For unconscious patient, ang unconscious patient, syempre din natin pwedeng gamitin yung ating brush, ha? Kasi baka may maiwan ng mga bristles doon, so pwedeng ma-stuck doon, tapos ma-irritating yung pasyente. So ang sa unconscious patient, we need only 1 cup glass of water. Ito pala, yung sa conscious, pwede nyo i-offer din itong mga ano, floss, dental floss. So for unconscious patient, isang glass of water. Maglagay na tayo ng mouthwash. Dilute natin. Our oral swab. So ito yung gagamitin natin. Oral swab. Ha? Or oral foam. Ang tawag ito, oral swab siya. Marami kayong gagamitin, hindi lang isa or dalawa. Kasi i-discard natin right after na gamit natin. And we need our tongue depressor. So itong tongue depressor, pwede rin natin gamitin kapag wala tayong oral swab. Kasi hindi naman lahat ay ganito, so pwede natin gamitin. Medyo kapalan lang dito ito. Para hindi naman masakit ito sa outpatient. Of course, kailangan din natin ito. Papaside natin si patient. Lagyan natin yung towel dito sa side. Itong kidney hindi ko. We get our oral swab. Dip it dito sa water with mouthwash. And then we remove the excess. Igalong nila. And then we start brushing. So yung pag-brush, same talin naman. So up, down, circular motion. Motion, discard. You get another one, dip it, remove the excess. Sa loob, inner biting, circular motion, pag-palette, discard. Kailangan din natin ng pang-suction, ha? Pag sa unconscious patients naman ay meron ng suction machine, so pwede natin suction. Pag wala naman, you can use your asepto syringe. Asepto syringe. Alam niyo yung asepto? Yung blue na malaki, na parang malaking injection sana, na may rubber siya. So, yun ang pang-suction natin. Pag wala syringe, ordinary syringe without needle, of course, yun ang pang-suction natin. Tanggalin natin yung excess and then dito natin ilalagay. Yan. And then next, you get again another one. Dip it in your solution. And then dito naman sa baba. Yan.
inner biting, discard, you get another one, dipping in the solution, remove the excess, tongue, discard, i-suction, lagay dito yung nakuha natin, and then use our final rinsing, so kumuha ulit tayo ng isa, dipping the solution, remove the excess, and then yung sa final rinsing natin, parang i-brush pa rin natin yung teeth, pero kasama na yung mga gums niya. Lahat yan. And then yung sa inner cheek, dapat i-brush, i-cleanse nyo din yun. Yan. And after that, ay ito pala, ano ang gamit din itang depressor? Of course, you're going to use this to open the mouth of the patient. Kasi syempre ma-unconscious and maka-close. So, paano nyo gagawin? Bubukan nyo, ipipinch lang yung dito niya. Pag nag-open, ito yung pangtungkod natin. Ganyan siya. Ayan. Tapos pwede na kayo mag-brush. Sorry na kayo. So after yung nalinis ko na lahat, you got again your septo syringe or your syringe or suction machine, i-suction nyo yung mga excess na fluid. Ayan. After that, remove, wipe, and then you may now proceed with your shaving. Yung sa shaving naman, hindi naman everyday na mag-shave kayo, di ba? Pag nakita nyo lang na medyo mahaba na yung balbas, below the sir, ano kayo mag-shave. So, syempre, ipapaalam ninyo na i-shave nyo yung pasyente. So, kailangan. After ng araw, yung discard it immediately. After care, Aftercare, new gloves, tanggalin yung mga wash hands, wear new gloves kung mag-shave na kayo. Okay lang na you can wear yung same gloves Sa sa shaving, yes, no? na shaving. Kasi hindi naman yung sobrang maliban kung may mga sura-sura at mga paligay. Kung walang secretion sa penis, pero better mag-change na lang. After ng oral care, Kasi sa remove gloves, isang wala. after care kayo, remove gloves, wash hands, wear new gloves, then shave. Ayan. So, sa shaving, kailangan natin ng basin with warm water. Ito yung towel, nakamunas natin yung patient. Our shaving cream, razor. You check your razor that it is new, hindi siya magpuron na, hindi siya kinakalawang. At baka pag ginamit nyo ay pag hindi maganda yung pag-shave, hindi masusugatan pa yung pasyente. Nakapin natin ang mirror. Another extra towels. And your kids will be safe. So ito, lalagay. Yung unang towel lalagay natin dito sa front. Yung ito naman, yung may water, so meron siyang towel for this. Yung isa lalagay natin dito, pamunas natin ng razor. So, first thing that you're going to do, check nyo muna yung tubig kay patient. Sir, can you test the water? Kasi baka mainit para sa kanya, ilalagay natin sa face niya. Para sa atin, okay lang, sa kanya pala ay mainit. Okay naman daw. So, we're going now to wet the towel, squeeze the excess, tapos pupunas lang natin sa kanyang face. Para to soften the face and to soften the hair also. At gaganon. Kunin yung razor, yung shaving cream, tayo ang maglalagay ha, hindi yung patient. And then, huwag na huwag mong i-spray sa kanya. Kasi baka napunta sa kanya. Then, maglalagay tayo ng konti sa daliri. Tapos, depende kasi kung saan yung mustache niya. Kunin yung razor. You start from the farthest side. So, dito you have to pull the skin. Stretch mo yung skin niya.
Tapos ito ay pababa. 1, 2, 3. Kung saan lang yung ano, pag nag-RD kayo, hindi naman lalagpas dito ha. Yung iba kasi pati dito hindi naman tinutubuan ng mustache dito sa street, di ba? Oo, sa so dito lang naman siya sa side. 1, 2, 3. Ito, yung kitty-daisy. Ito with water ha. Itak-tak ninyo para to rinse the razor, para matanggal yung ano, yung shaving cream. And dito naman sa kabila. 1, 2, 3. Tapos, and then dito yung let the patient bite the upper lip ng yan. And then dito pababa. 1, 2, 3. Tak-tak, white. Sa chin, 1, 2, 3. Tak-tak, white. And then dito sa ilalim ng chin, patas niya. Okay. White. And then, papapunas na natin kay patient yung kanyang face. Sir, that yes, yan ang gagamitin mo. So, dapat may perfect mirror. Kapakita ng kay patient. Sir, okay na po ba? Thank you, sir. Then, do your aftercare. Tanggalin na lahat yan. Remove your gloves. Sanitize your hands and you now prepare yung para sa ating bed. Naka-gloves kayo. So maraming gloves na gagamitin nyo dito. Kailangan naka-apron. Mag-apron kayo. Ano mga kailangan natin? Two pails. Isa para sa mainit, isa para sa malamig. Two basins. One for rinsing, one for ano na isa? Rinsing, and then yung sa ipang sabon natin. Soap, powder, lotion, oil, feminine wash, deodorant. Ang gagamitin natin dito ay liquid soap. Kahit huwag na tayong gagamit ng yung mga bar soap dahil hirap. Pagka pinanlawan nyo yung ano, parang maano siya patungkol. Then we also need, marami tayong kailangan ng mga towels. Kasi every part na lilinisin natin, dapat magpapalit kayo. Hindi yung buong RD ninyo, isa lang ang ginamit ninyo or dalawa. Then, kailangan natin ng towels. At least, yung bath towel natin, at least 3. At least 3. Ayan, mga gloves. Kailangan natin maraming gloves. Alcohol. Underpad. Pabalik natin ang patient gown. We also need bath blanket. Bedpan. So, bedpan para sa mga babae. Urinal para sa lalaki. Huwag nyo i-offer sa lalaki ito na. Kasi baka saan mapunta. Kung ito naman, paano nag-shoot sa babae. Urinal and bedpan. Ano ba, sir? Ano? So, yung position natin, balik muna natin sa susunod. Before you start, wash your hands again, prepare your material.
course, you're going also to assess the limitations of the patient. Para alam niyo kung pwede niyo ba siyang side to side o kahit bawal pala. Yan. And then, First things first, vital signs. Ano ba vital signs? Ano ba vital signs? so, pag pumunta kayo kay patient, at paano ba gagawin nila? Diretso? Oral shaping ng body? Yes. So, hindi na kayo magpapakilala dahil diretso na nag-oral care kayo ng shaving. So, ay ma'am, tutuloy na po natin yung bed, yung bath ninyo. So, bakit tayo gumagawa ng bed bath na hindi available? Ay, hindi pwede si patient doon sa banyo, di ba? So, para lang si patient, may hirapan siya, so dito natin gagawin. Kaya dapat mabilis tayo magbanyo. So, na-prepare naman natin ang ating gamit. You check again the wheels of the bed, then dapat nakalock. Close the door, close the curtains, you draw the curtains to provide privacy. Then ba kung may aircon, may fan, patayin yun para hindi ginawin si patient. Wear gloves. We're going to take the vital signs of the patient. Bakit kailangan mag-vital signs muna? Ano mga indications, bakit vital signs? Bakit kailangan ng vital signs? Para malaman kung may lagnat, ma'am. O, diba, kung may lagnat, o, diba? O, baka hindi natin pwedeng paliguan. O, may lagnat dahil meron siyang infection. Ganun. So, i-check. At saka, halimbawa, hirap pala siyang huminga. O, tapos, monitor tayo ng turning mas lalo ng ano, diba? O, kailangan na pala niya ng oxygen. So, you take first the vital signs of the patient before the procedure. Tapos, tatanggal tayo ng blanket. Remove the blanket first. Blanket pa naroon. Hamper, please. Sorry, kailangan ko yung hamper. Hamper? Discard. Put it in the hamper. Kunin mo ngayon yung bath blanket. Kung walang bath blanket, pwedeng gamitin yung top sheet. Pero since meron, gamitin natin. Can you hold this for me? Kapahawak natin yung bath blanket while removing the top sheet. Parang sa occupied nyo rin, di ba? Actually, dapat class, ang uunahin natin before na mag-occupy bed tayo is ito. Bath muna siya. Bed bath, and then that's the time we're going to do your occupied bed. So, you just roll. Dahan-dahan yung banda rito at pakaiba yung mga patulong. Then, offer after. So after that, we're going now to offer the bed pan. Ihiin natin si patient. Ha? Bakit kailangan painiin? Dahil mahaba-haba yung process dito, di ba? Baka sabi niya, habang may ginagawa ko sa kanya, naiihi ako o so store mo na naman, di ba? So before you're going to start your bath, you have to offer the patient bed pan or the So, pag babae, ito yung bed pan, ito yung mataas na part ng hahawakan. So, ma'am, itatanong, ma'am, naiihi po ba kayo? Yes, sabihin mo na. Di ba nagsawa? Diba? Dorsal recumbent natin si patient. patient. So, ano ha, para makita nyo lang, for the purpose of the demo, ayan, dorsal recumbent, kunin nyo itong bed pan, slide nyo dito sa side ha. Ma'am, can you lift your bata? So, Yeah. yung kamay ni patient, ipalagay natin na yan. Para Yeah. makita. Yes. Ayan. So that nakaganyan na? Para i-lift niya yung buttocks niya, ha? Oh, Ma'am, can you yes. help yourself to lift your buttocks while I put the bed pan? 1, 2, 3. Slide na. Ha? And then, ika dorsal shoulders, send shoulders. Or side
forest muna natin, ma'am, or bago tayo mag-cover? Okay lang naman. 7 folders yung muna. Then, Kasi di ba mas maganda na naka-semi-folders pag umiinit parang hindi dadaloy kasi pag flat saan siya pupunta kababa sa your machine. Of course, we provide privacy muna, iwan muna natin si patient. Nagbigay kayo ng tissue kung kaya niyang punasan sarili niya, siya magpupunas. Pag hindi, tayo magpupunas. After a few minutes, tapos na. mapagpagdala, pwede hindi. Hindi. Balik natin si So, tapos na si Ma. Ang ganun pa rin yung position ninyo while I remove your bedpan. 1, 2, 3. Dito na naman sa side, ha? Tapos, punas, lagay na nandito sa ilalim. Tapos, balik na sa patient. Lagyan nyo kagad sa ilalim para hindi stone ko sa inyo during your process. Pag sa lalaki naman, nakasupine lang siya. No need na itaas. Kasi syempre, pag lalaki, offer nyo lang na ganyan, di ba? Maganda siya. So, ready na tayo sa bedpan. After na umawag tayo ng bedpan, you have to remove your gloves, sanitize your hands, or wash your hands, and then you get another pair of gloves. Ha? So, pangilan na to, second na. Ito, titingnan na natin. So, gamit kayo ng little water to your RD. Sa akin. Yes, titingnan natin. Then you're going to let the patient test the water. Pag hindi nyo pinatest, wrong. Minus. So, ito, Minus. yung isang towel lalagay natin dito. Minus agad. Ito, tanggalin na natin yung gown ni patient. Ha? Yes, sa pagpapaligo, tanggalin na yung gown ni patient. Before, Di ba dati-rati is dito? uh, Para dire-diretso na. Di ba may big side and daw na paralyzed yung pasyente ninyo or may IV? Saan kayo muna magtatanggal? Sa may IV ba or doon sa yung strong side niya? Yung may IV. strong. Sabihin natin yung sa may IV weak yun kasi hindi niya may galaw, di ba? Ang right niya yung strong, saan kayo magtatanggal? Sa strong. Yes, you started as strong side. So since right yung strong niya, tatanggalin natin. Una yung sa right niya. Returning it to your left side. 1, 2, 3. Tanggalin. So yung sa gown, wag mong tali lahat. Yung sa ano lang. Ang silip pa pa. Pwede natin tanggalin kasi So before you go to start, remove muna kayo ng gown. Yes. Provide privacy. Ayan. Kasi ano, pagsanay na ako. Tapos sa kabilang naman. Ito, tutulungan na natin. Natin sa supine. Make sure ayusin mo yung mga. Then, roll. Discard connecting the hamper. Malayo si patient, mahirapan tayo remove the patient dito sa ating near us. So lift the head, adjust the pillow. The pillow lang muna. Tapos pwede na natin sa ganito. So this is the first towel. Spread nyo lang siya.
Kung pwede si patient na walang unan, tatanggalin ko yung unan. Pero kung halimbawa yung iba kasi hindi, hirapan silang huminga, di ba? Pag walang unan, so, hayaan nyo lang siya. Isang tawag dito sa kanyang chest. So, napag-test na natin yung tubig. This is for our rinsing. Ito naman ay with soap. Unahin natin yung we start of the cleanest of the dirtiest. Saan ang pinakamalinis? Face, di ba? Face. Saan part sa face ang malinis? Squeeze. You do not a meet and fold. Paano yung meet and fold? Yung meet and fold, you just spread your towel, wrap it around your palm. Knit or mitten. Hold mo siyang ganyan. Diba parang yung sa mittens ng baby? So ano ang gamit ng knit fold? This will prevent the edges of the towel to be touching the face of the patient. And then ito, matenestate niya yung heat ng towel. Kasi di ba malidam-dam yung gagawin natin, hindi naman yung mainit. So we start muna sa ice. Yun yung pinakamalinis. So, inner to outer canthus. So pag inner to outer, dito lang hanggang dito, hindi lalagpas sa may tenga, ha? Nakikita yan sa RD. Inner to outer canthus, balik ka rin ito, inner to outer canthus. Since malinis pa naman, kung nakita niya, di ba, maluwi pa yung mata, you can use the other side of your towel, ha? Malinis pa, pwede pa naman ito dahil mata lang, pwede rin nang start with the face. So sa face, marami tayong mga strokes na ginagamit. We have our S stroke. You start with the forehead, down the cheek, up the nose bridge, down the cheek to the chin. Isang ano lang yan ha, S na. Pero kalahati lang. Twist nyo. Dito naman sa next. Forehead, cheek, down the nose, cheek, chin. Yan. Meron tayong half moon. Half moon. Forehead, cheek, chin, forehead, cheek, chin, tapos yung sa nose. Meron din tayo three. Forehead, cheek, chin, forehead, cheek, chin, nose. Pero ang gagamitin ninyo ay yung S stroke. S. Kasi mas ginali sa S. Kasi mas ginali sa mag-MCN kayo sa baby body, S yung gagamitin ninyo. Yun ang ipapractice ninyo. Kasi at least yung S, bukan na niya lahat, di ba? Unlike yung 3 na pag ginanon mo siya, kasi gaganon mo pa, hindi mo makuha lahat ng parts ng looks. Kasi yun, ito lang ng ilong ang makukuha. Yes, ma'am. Paano yung yan? So, S. After that, you're going to pat dry. So, ito yung gagamitin yung pan pat dry. Next, yung ears. Yung sa ears naman, you do your 5 folds. Parang 4 square siya, pero ito, lagay nyo yung daliri nyo dito para ito ang maximize. Start from the farthest side. So, inner, outer, back. Kabila, inner, outer, back. Tapos na ba kayo MCN? Yes, ma'am. Yan, pat dry. So, pag sa face, you use plain water lang ha. Plain water lang, hindi nagamit ng soap. Dahil it causes dryness of the face. Pero tayo pwede soap lang natin. Di ba? Pag sa ano lang, ito dahil sa mininis na. Change your water dahil nagamit mo na. So, ito, lalagyan na natin. So, since nagpalit tayo, pati itong tawag papalitan. So, ito, water again. With soap, ito ay rinsing na. So, pag sa neck, pwede na tayo gumamit ng soap. Ayan, ang soap rinsing. Separate yan. So, ayan your little fold. Pag sa neck, pwede diretso na. So, lahat ng size ng towel, gagamitin nyo. Din yan, ma? Yes, lahat sa ito yung sa rinsing.
put it in the hamper. The next, sa kamay. So sa kamay, we start again with the farthest side. Hindi kayo allowed na lumipat doon. Baka may hindi ko abot, o pupunta ka ako, out ka kay sir. Mga ulit na yan, towel. Ikaw nga magbigay. Di ba sinabi natin, do not overreach. So, we start from distal to proximal naman. Ang distal to proximal, we start from the dito lang tayo. Dito na sa may wrist ha. Pataas for proper circulation. Tagtagan to naman cleanest to dirtiest. Yan ito yung madumi. Pero ang gagamitin natin, since buhay naman siya, ay for blood circulation, kaya distal to proximal. So, yan. Lahat ng side na naman gagamitin ninyo, pag last na ay pagkikiling-kili ay kukunin. Over, while you get your rinsing towel. That's complete. Hot dry. Tapos yung kanyang kamay naman, kunin nyo yung rinsing with soap. Ibabad nyo, you're going to soak the hands of the patient. I-assess nyo na. Makikita nyo, mga pala na po ni ma'am, kailangan na niya magupit. Bakit may sugat si ma'am dyan? Bakit may mga lindo? Then you gently massage. Massage na. Ganun yung gamitin din yung towel. Kung madumi ang kuko, pwede nyo gamitin yung nail brush na. Nail brush. Over again. Laging over yan, ha? You got your rinsings. Rinse, rinse, rinse. Pat dry. You do the same on the other side. Sabihin nyo na lang, hindi ko lang kung papagawa ko pa yung side. So, pag ano, you do the same on the other side. Yan. Bawat tapos na dito sa kabila, no? Start putting it down for, we go down to the chest. Pag sa chest naman, so ganito na ang gagawin. I-roll nyo ngayon yung butt ng hair. Huwag nyo i-expose yung katawan niya. Roll lang. So pwede nyo ipakawag kay patient ito. Towel na. Pero for demo, kung nagpalit ulit tayo, change din sa chest. Pag babae, you do your infinity. Infinity stroke. Or your figure of 8. Pag sa babae, start dito ka sa... Dapat naka-flat yan, ha? Para makuha mo lahat pati nipple. Ayan. Dito sa taas. Ayan. Last yung doon sa ilalim ng breast. Ayan. Tapos gamitin nyo ulit the other side. Lahat ng sides gagamitin din, ha? Kaya dapat naka-flat. Kasi paano kung halimbawa nahihiya kayo ay hinagnan no paano naman yung nipple niya, ma'am, wait lang. Kaya flat para makukuha lahat. Ha? So, ito yung soap. Rinse na naman tayo. So, you do the same. Ha? Tapos po. Ano ba? Then, and then, right. Then, the abdomen. As yun lang yan, ibaba nyo dito. Sa abdomen naman, hidden fold. Laging hidden hand or mid fold. Ayun na.
Then of course, kung review yung rinse. Outright. Pag sa lalaki, diretso lang yan. Halimbawa, lalaki yung patient natin, start na sa shoulder, pababa, nakakawag siya. Diretso lang yan. Ha? Pag sa lalaki. Then, back right. Next. Next. Ito, nagamit na. Discard. You get again another towel. Sa legs naman tayo. Further leg na naman. Lagi yung tandaan, ano ang rational behind that? Hindi muna natin yung malayo. Bakit? Bakit inuuna natin yung malayo kaysa yung dito sa atas? Para mabilis na rin. Hindi siya madudromihan, diba? Kasi kung dito tayo nag-start, tapos ito, syempre yung tumina, ano, tatamaan na naman yung mabilis. So, since mahaba ang paa, of course, mas mahaba. Kanyang tawag. I-bend natin yung paa ng paa. Syempre, lalo na pag 6-footer, hirap straight at nagagalaw siya. So, malinis na ulit Ang dalawa ko ito. mag-video. Kamay sa oras. Kamay sa oras. Distal to proximal. Dito sa may angle na tayo mag-start. Give importance din dito sa superficial area dahil ito yung pinagpapawisan, di ba? Sa madurian hanggang sa... So, huwag niyo nang pilitin pa na isipa doon kasi kukulang sa nilin na ito hanggang sa yung abot. And then, over again. Rinse. But dry. Get your basin. You soak the leg of the patient. Assess again the dose of the patient, the bakit may sugat sa mga, bakit may hilong, bakit pa tayo ng tayo ng upo. So, you gently massage. Kung mahaba ang, ay kung madumi, brush ulit. Rinse. Pat dry. Remove the towel. And then you do the same on the other side. Ha? So natapos na natin ang kanyang paa, we go now sa kanyang likod. So sa likod, side natin siya. Ha? So dapat, pag nililinis niyo yung kanyang likod niya ang nakaharap sa inyo. Ha? Ayan. 1, 2, 3. Laging itong nasa likod ang nakaharap sa inyo. You expose only the part na nililinisin nyo. Get again another towel. Ang kulay naman, pag-usapin nyo na nagpapalin. And always remember, laging may towel kung saan kayo mag-wash. Change. Start. Tubig-tubig. Basta pag nagpa-test nyo yung motor, pag sa likod, we start from the shoulder going down. Shoulder hanggang sa may sacrum na. Wag sa pwede ba yun? Oo, pati yung bago ko na kung yung 4. Rinse. Eight pa rin naman. Lahat ba eight? Shoulder down, neck down, shoulder down, neck down. Ay, neck down, shoulder down, neck down, shoulder down. And, kanyang puwet. Dito tayo para makita yung kung paano ito siya. Puwet niya. Siyempre, ito wala nang poop ha. Baka sabihin nyo, may poop pa yan. Siyempre, bago kayo magpaliko, isi-check nyo na kung nag-suit yung pasyente, hindi yung
may sumpa pala. Kung na tayo dito, pababa siya. Parang yung chain, parang di ba yung mga folds ng puwet? Di ba may folds yung puwet? Wala kang folds. Bago? Yung dito o yung gluteal fold na yan, yun, pupunasan nyo rin siya, yung mga folds ng puwet. Parang ito, halimbawa, ayan, pupunasan siya. Ayan. O rinsing na. So, ayan. 1, 2, 3. O, kuha na naman ang isa. 1. Tapos yung ito, pataas na siya. Diba? Yung web, yes. Pagbababa lang ng pagbaba, yan natin, yung bacteria, yung bacteria lang ay mula sa kanyang pat dry. Always remember pat dry, ha? Ayan, tapos na tayo. Discard. Tapos, ay papag-flat na natin si ma'am. Ma'am, nasa flat na rin. 1, 2, 3, so 5 pa. Next, we go now to our genital care. So, mag-cranial care na tayo. Na-discuss mo naman na sir yung parts. Ayan. Sa babae, Hindi mo tayo mag-massage, no? yes, pala, sorry. Massage ka pala. Kaysa Dito, dito kayo dito. dito kayo kasi. Massage ko. After kasi ng papas, kailangan massage na yan. Sorry. It's okay. So, pag nagmamassage, of course, wala ng gloves, ha? Hindi kayo magmamassage na may gloves. Sanitizer. Kasi, halimbawa, oil. Paano didikit yung oil? Di ba? Powder? Lotion or oil? Oil. Halimbawa, oil. Sa oil, hindi pwede i-direct na ilagay sa katawan ng patient. You have to wash it muna. So, meron tayong apat, di ba? Paano yung una? Effleurage. Yung effleurage, yun yung pahaba. Long strokes, ha? You do your proper body mechanics. So, we start with the sacrum dito. Ayan sa sacrum. Pataas siya. That's everyone. This is your effleurage. Effleurage is from sacrum to shoulders. Yes, hanggang the shoulders mo dito. Di ba pag nagmamasahe ng yes. Yan. Then we have our pet massage. Yung pet massage ay yung kneading. Di ba? Parang nagmamasa. Hindi kasi may nag-order. Ito yung price niya na nag-order. Next, we have the movement. The movement is hacking. Ito ang hacking. Yung laging baba, pataas tayo, ah. Yan. Then we have our percussion. Percussion. Dapat nakakap ang mga kamay. Kung halimbawa sa kanya na medyo malaman yung movement, kapag kayong mga parang texture na medyo skinny, you do your percussion. Kasi kawawa naman yung mabuto, tapos ginaganon nyo sa kanya. Tsaka yung mataba ay ginaganon nyo pala. So after that, punasan nyo yung excess na oil. Discard ko din na hamper, then balik na natin sa medical care. Okay, do na our perineal care. Sa perineal care, pagka babae, dorsal recombent. Natapos na kayo MCM na, no? Iba. Alam niyo na dapat ang pag-iis. So, dorsal recombent. You treat your patient. You do your diagnosis. Parang ito ay nakalagay siya, di ba? Tapos, ito, para nasa
pumasok. Ang cute ng ukin niya. Tatanong yung ano ang flavor ng Rose Ann, ang cute ng ukin niya. Meron siyang dessert na feminine wash. So ito ilalagay lang natin, i-soak natin sa water. Gagamitin tayo ng towel. Or prepare. Pwede tayo gumamit ng wipes. Pwede rin gumamit ng wipes, pero sa assessment towel ang gagamitin natin. Sige, what are the parts? You start with the Labia. Ay, charot. Mons pubis, di ba? 7, 7, 7, 7, 1. So, dito muna tayo. Mons pubis, labia majora. Down to the labia majora, to the perineal wall. Huwag niyo muna kukunin yung wet niya. Then, flip. Mons pubis, labia majora, perineal wall. Meron pa? You're going to spread, ha? Kasi hindi nyo makikita si Maynora unless you spread. Yes. Try nyo sa bahay. Kung makita ninyo si Maynora, mananabing kayo, ha? Spread. Yes. And then, once pubis, syempre ito na yung inner lip, that is your labia minora, down to the perineal wall. Yan. Huwag mo na yun sa anus. Sa kabila naman, once pubis, labia Di ba minora. ano sa parang? Di ba ano sa parang? Ah, hindi. Sa one minute. And then, you get pag kulang, buka ulit na isang towel, spread. Spot 7 yun ano ma'am? Spot 7. Big 7. Labia, lemon pubis, Labia majora. majora to the perineal wall. Pag spot 7, Once pubis, minora. so, Mons Mons. pubis. Minora. Pubis. So then, going down to labia minora. Then perineal wall. Para po itino sa susunod video. Labia minora. So, Pwede naman na from yung, ano yun? Ay, hindi mabaya na yun. So next, yung sa loob na, your clitoris, your urethra, vagina, your perineum. Di ba yung perineum, that is the space between your vagina and the anus? So yun na, and then, pwede mo na siyang diretso sa anus. So, clitoris, urethra, vagina, anus. Yes. Tapos pwede mo na siyang That's anus na. Yes. And then of course, you get again another towel to pat dry. Ipat dry nyo ha. O, be gentle kapag nagpiperineal care kayo ha. Lalo na sa ano, hindi masyado kayong rough. Kasi very sensitive ang mga ating genitals. Pat dry. Sa lalaki naman, of course, may underpad pa rin. Yun sa draping, no need na naka-diamond drape ang mga lalaki. So, syempre, ganun yun lang. Sa lalaki, paano ang paghawak? Banjo! Pati yung hold your penis. Hold! Paano mo hawakan ang penis mo? Ganyan? Ganyan? Or ganyan? Sino married? Paano mo hawak? Ano ko hawakan? Ito ha, hindi yung mahigpit ang paghawak ng kasi pagkabilang ko kayo. Be gentle also. So parang masilang siya hawakan mo niya. Pag halimbawa kayo mga babae, may pasyente kayo lalaki, mag-perineal care kayo, normal yan na natatayo yung ano nila, yung genital yan. So kung gano'n, iwan nyo muna. Huwag naman yung pinapanood nyo na mas lagi yung tatagal yan. So you need the patience. Kasi syempre maganda kayo, sexy, tapos nakita ng pasyente, naku,
You leave the patient, ha? Sabihin niyo, ako ng water. Pero yung cover, hindi naman naka-expose yung kanya, ano. Ayan. Tapos, pagkabalik niyo, syempre wala na yan. So, you gently hold, see. Huwag mahigpit at baka kung anong mangyari. Again, mix and fold. So, lahat, ma'am. Yes. Sir, lahat. You start with the urethra, di ba? 0018. 0018. So, urethra, and then yung glans penis, hanggang dito sa ilalim ng glans penis, ha? Kung hindi tuli ang lalaki, urethra or skin. Ha? Makikita mo lang yung glans penis kapag tuli na siya. Pagka wala, diretso yan, ha? Nakaano na siya. Urethra, glans penis, hanggang sa ilalim, and then shaft. Lahat na ng sides ng towel, pag kulang, you get another one. And then, syempre, itataas nyo yan. Ito matigas kasi, pero pagka malambot naman na siya, di ba? You do now your 8. Diba? Figure of 8 or infinity. So yan, para yun sa breast na. And then, kunin nyo rin sa ilalim tayo kung mag-8. Dapat linisin nyo yung ilalim ng stroke. And then, we get now another towel and you pat dry. So, tapos na tayo sa remove your gloves, sanitize your hands. O, mag-gloves ulit tayo. O, nakilang gloves na tayo, ha? Pwede na tayo magpalit ng gloves. Sa pagpapalit naman ng gown, saan tayo mag-start ngayon? Weak or strong? Kung kanina, we started with the strong side. Ngayon, pag ibabalik natin sa weak side naman. Kasama yan sa Q&A ng So, ang weak niya ngayon ay yung kanyang left, di ba? So, we're going to assist the left side. Tapos ito sa strong, kaya naman na Salah. ilagay. Silpan mo tayo. Dito din. Kada ko nyo, sabi nyo, mag-ibanin mo. O, saan ka mag-gown? Oo. Ay, you remove this one. Sorry, Ano ito? Isang nakalimutan ko. start. Wag isama sa hamper na. Ito, isiksik nyo lang siya. Nakalimutan ko yung first naman ito. Hindi ka naman nagulas. Hindi. Or hindi mo pinagsabay yung gano'n. Ito na yun. Ito na yung first naman ito. Ay, pinpins mo yun eh. Nag-pinch ako kaagad. Make sure that you always provide privacy for the patient. Dapat hindi nakikita yung iba, naka-green kayo yung nag-uniform. Dapat pala nakikita. Ang itanggalin nyo lang yung sa taas. And then we'll be one lang. There is a patient. And then, pagkatapos na palitan sa patient at palitan ng gown niya o kaya yung pajama niya, pwede na kayo nail care. Ako, ganon. Then you do now your occupied bed. Dito papasok si occupied